So once again, sa magandang araw po muli sa inyo lahat. So dito po tayo ngayon sa may Rizal Coliseum na kung saan may magaganap na boxing fight between Duterte and General Torre, mga minamahal nating kababayan. So abangan niyo po yung ano natin, yung shoutout. So abangan po natin yung follow-up video natin, mga minamahal nating kababayan. So ito po yung abangan natin, yung boxing fight between Baste Duterte and Nicolas Torre, yung ating pambato ng police chief. Ayan. So yun nga po, no? So kabayan, hindi po sumipot si Mayor Duterte, kaya binilangan po siya ng 10. Sa loob ng 10 hindi pa siya sumipot, ay nangangulugang default na po siya. So kabayan, countdown po, no? Kung sisipot po si Mayor Duterte sa laban na to. So yun nga po kabayan, no? Wala pong Mayor Duterte na umakyat sa entablado. So winning by default po si PNP Chief Torre, mga minamahal nating kababayan. Congratulations po. So yun nga po, no? Mga minamahal nating kababayan, natapos po yung nag-counting po, no? Para sumipot po si Baste Duterte, hindi po sumipot, mga minamahal nating kababayan. Marami pong nanood. Present din dito yung lookalike ni Manny Pacquiao. Sabi ko lang na itong laban na ito napakaganda na ito, marami tao. So sayang lang wala si Mayor Baste. Pero okay naman yung Sports lang talaga. Sports lang talaga. Ayan. Thank you so much, Idol. Ayan, so yung look-alike ni Manny Pacquiao. So kabayan, first time lang nangyari ito, no? Kaya Red Bull. Ayan, fight for the century between General Torre of PNP versus Mayor Duterte of Davao. Ito pa yung boxing for a cost. So yung kikitain po ito, mapupunta po ito sa charity, sa mga biktima po ng ating baha, bagyo. So congratulations, General Torre. Unang-una, ang mga tulong ay dapat na natin ilabas sa ating mga kababayan. Dapat na natin i-distribute. Kaya hindi makapaghintay yan eh. So, hindi na natin mahintay kung ano man ang schedule niya. Ang schedule ng taong bayan na susunod. Okay na ba tulong magkano na ang lahat ng nandito?
Ang kanina doon sa ring may nagdag ng 300,000. So 16.3 cash natin. 16.3 million ang cash natin. Tapos meron tayong bigas, dilata. Ang dilata natin mga 2 truck. May isang kumpanya na maraming kumpanya na nag-donate at may isang kumpanya na isang lupa na ng dilata. So didistribute na natin. Nakita nyo naman siguro nandyan, naka-display naman ang ibang mga ay, binigyan na namin sa DSWD, sa National Red Cross at Quezon City Red Cross. Mamaya ay pupunta kami sa Baseco. Event na maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. At I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Diba? Maloko mo ako na isang beses, shame on you. Pag niloko mo ko ng 2 beses, shame on me. At kaya nga nagtataka ako ano klase ng mga supporters meron siya na alam na niloloko lang yung tao. Nagpapaloko na rin lang sila. Kung tuwa naman sila, niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga tao na pwede niya lokohin all the time. After this, actually, pupunta kami ng Baseco. And then, after we distribute the relief goods that we have, pupunta na kami sa mga areas kung saan ang critical points ng ating deployment sa zone. Magkano po nagastos dito sa event na ito, sir? Well, I'm not really very sure about sa organizer kung magkano, no? Ang maliwanag lang dito sa amin ay almost 20 million. Sabi niyo sa paghamon at tumakbo na naman, papunta ibang bansa si Baste Duterte. Expected na darating siya. Gusto ko makita yung response ng taong bayan. Kawaldi, isa rin po kayo sa hinamon dati nila, no? O naghamon mismo sa lugar pa ng Davao. Ano po yung masasabi niyo ron? Dati kang hinamon. Napatunayan ko na pag ikaw ay manilibdigan, talagang atras ang masamang tao. So ito, parang yung tatay tsaka yung anak pareho lang. Basta mali ang paninindigan, talagang magiging duwag. Kaya yung mga Duterte, duwag. Ulitin niyo po, ano ba? Ang mga Duterte ay duwag. So sa palagay niyo ba sa nangyaring ngayong ganitong sitwasyon, may pagkakataon pa bang maghamon yan, isa sa mga Duterte? O may bilao ka na yan. Kasi baka tanggapin uli ang kapun. Puro kahihiyan. Allergic silang tatanggapin ang hamon. Mensahe po para sa ating mga kababayan Pilipino, sir. Yan po ay leksyon na pag nanindigan ka sa tama, yung mali ay maduduwag. Kailangan labanan natin masama. So, Kay Torre, sir, kay Torre. Si Torre ay emerging leader. opo, sa sitwasyon na ito ng paggayaw ni Baste Duterte, apektado po ba ang kanyang leadership dyan sa Davao? Opo, pagiging leader niya. Bali wala na ang leadership ngayon eh. Pera ng China yung pinapagana ng Duterte camp. Sobrang dami ng pera. Pera ng? China. At pera ng mga atong-ang syndicate. Ayan, grabe, no? So, sir, maraming salamat po. Ayan, si Kawaldi, ang sundalo ng Kawal Demokrasya. So, once again, maraming salamat po, mga minamahal nating kababayan. So, natapos na po yung boxing for a cause ni Baste Duterte at ni General Nicolas Torre, no? So yun nga po, recap po, nagkaroon po ng mga boxing bout, no? Yung mga supporting boxing bout. At yun nga po, sa madaling salita, hindi po simipot si Baste Duterte, mga minamahal natin kababayan. Hindi po simipot si Baste Duterte, mga minamahal natin kababayan. So hanggang sa muli, maraming salamat po. Ito po yung lingkod, Rami Talk TV. Bumabati po sa inyo na isang magandang araw po sa inyo lahat. Mabuhay Pilipino, mabuhay Pilipinas. God bless us all, God bless Philippines, to God be the glory. Thank you so much, bye.